Every Saturday from 1 to 2 p.m. Let's all listen to your Tito J. Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, plating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon. It's 1 o'clock once again with your Tito J on the first Saturday of the month of March 2025. Magandang hapon, and we promise to you we'll give you a very, very informative, educational, and at the same time, a happy, funny, safe Saturday. Okay. Marvin, ang ating guest. Okay, good afternoon, sir. Hi. Okay. Okay, we would now have our lightman. Yung ating lightman, very curious no? Masyadong happy yung ating lightman. Okay. Without further ado, I would like to tell you our guest for today is a graduate of the Bachelor of Science in Electrical Engineering at the TIP, Manila, in the year 1995. He's also a professional electrical engineer, total of 28 years of experience in electrical design and consultancy, and his major clients are Robinsons, Walter Mart, SM, Santa Lucia, and the Universal Rubina Corporation, Food Processing. In 2021, he has chosen as one of the top 14 speakers in IEEE, Metro Manila region. He is a member of the Philippine Electrical Code and National Metro Central Chapter. He was chosen again in 2024 as the Outstanding Electrical Engineer in the field of consultancy. And our topic today is the importance of Philippine Electrical Code o anong kahalagahan ng Electrical Code. So, ang ating pong guest, walang iba po si Engineer Jesus N. Santos o wala pong iba kundi si Jesse, no? Ang CEO po ng JC Santos Consulting Engineers. Magandang hapon po, Engineer Jesse. Magandang hapon uli, Engineer J. This is my second time around and nice thank you for having me again. Well, it's always been, pag magagaling, laging na sabi nga ni Marvin, run around namin ulitin namin, ano. So, tell me first, bago tayo magsimula, engineer, yung para yung nakakakalimot, bakit ba po sa dinami-dami ng kurso, electrical engineering ang kinuha nyo, yung inyong travel, papunta po dyan sa inyong career, Bakit yan po ang pinili nyo para magaya po kayo ng ating mga kabataan ngayon? Nako, napakaganda ng tanong mo. No? That is a very wonderful question. Bakit ito? Sa dami ng karera, kasi Engineer J, hindi naman natin masasabi na hindi maganda maging lawyer, maging doktor, siguro, di ba? And accountant. Correct po. Tapos, as engineering, may specialty pa tayo. Kung ikaw sa civil, ako sa electrical. Unang-una, masasabi ko ba't electrical is nasa dugo namin. Unang-unang tatay ko kasi is also I really follow that footstep na it's not just about following the footstep but that is the first answer. The second answer, nakikita ko pag nakaka-save ako ng isang tao na napalayo sa hazard from the use of electricity, hindi siya na kuryente dahil naging safe yung kanyang mga bahay. Alam mo, minsan hindi mababayaran ng pera yun. It's so priceless. Nangingiti siya sa'yo, Engineer Jesse, salamat na isalba mo yung bahay namin. Napaka, it's priceless, I should say it. So yun siguro magiging sagot ko, kaya ako napili yung electrical. It's about number one, yung safety ng mga tao. Okay. Maraming salamat, Engineer Jesse. Ngayon,
papakilala po natin ang ating pong isa sa mga regular co-host na ngayon po, no? Ang ating one of the living legend natin, isang nuclear physicist, isang LEAP consultant, isang ISO consultant, at nasa larangan po siya ng mga advocacy ng nuclear engineering. Wala pong iba kundi si Professor Carmelito Kat Tatlonghari. Magandang hapon sa iyo, Sir Kat. Magandang hapon sa inyo, Jay, saka Jess. Yes. Yan ating pong Can you guest. hear me? Yes, we could hear you, Kat. Ang ating pong topic ngayon ay the importance of the electrical code of the Philippines. Dahil ikaw ay nasa paggagawa rin ng mga building, kayong dalawa ay magkakasama dyan sa mga erection sa unang stage lang. Ano? By the way, no, batiin ko lang muna yung mga nakikinig sa atin, Sir Jess, Sir Kat. Babatiin ko lang muna si Norsikier Maliga Muhammad, watching from Region 12, and also from Urdaneta, na Pangasinan, walang iba kung si Jason Estrella Peregrina, si Ronald Bairing Malabanan. Sila yung mga nakikinig po sa atin. So, without further ado, babatuhin ko na muna kagad kay Engineer Jesse yung ano po ba yung Philippine Electrical Code? Bakit ba po? What is it all about? Bakit ba po meron tayo niya? Of course, the purpose of Philippine Electrical Code talaga is all about safety talaga from the use ng electricity natin, So, ang purpose niyan is paano magiging safe ang bahay mo sa maliit na sagot, pag meron kang ini-install na wire, na circuit breaker, just to make sure na pag naglagay ka ng wire, kung mag-overload siya, is magti-trip ang breaker, they call it circuit breaker. Kaya minsan may nakikita tayong nasusunog ang wire, is because hindi naaayon kung ano yung nire-reseta, kung sa Tagalog, nire-reseta ng Philippine Electrical Code, na hindi mo kasi sinusunod. Kaya nagbibigay siya ng guide ngayon na ito yung tamang paraan na pagkakakabit ng mga kuryente natin, mga kontador natin sa ating mga bahay, sa building. Ito yung para maging safe sa atin. Siguro yun ang pinaka-purpose niya. Pag meron kang ini-install na wire, na ilaw, kung circuit breaker man, nandito yung mga prescription na ito is Sir Jay, itong gawang libro na to, which inadapt naman ng batas natin ng Pilipinas, ito is ang nakapaloob dito, yung practical, hindi to yung theoretical. So, bago magawa itong code na to, yung mga authors na to, kami mga members, brainstorming talaga to. So, it's about, hindi at itong code na to, itong libro na to, hindi to para sa beginner. Talagang medyo kailangan mo ng abiso ng mga expert para maintindihan mo itong code na to. So, to wrap it all, dun sagot ko, ito is mga share ng mga experts sa industriya ng electrical engineering. Kaya nagawa itong libro na to. Kaya nagkaroon ngayon to come up with a prescription. Ito, ganito gawin mo. Parang ganun. Yes, kailangan natin yan. Number 1 nga na naalala namin ni Marvin at nito ni si Engineer Gia na nasa tabi ko. Siya isang naman kasama ko, nag-survey kami. At saka si Ma'am G sa Miklat, mga kasama ko kanina. Punta kami sa isang factory. Nakikita ko minsan pagka may sunog, ang laging biniblame faulty electrical wiring. Diba? Kahit hindi naman faulty electric, ba't nasunog? Laging sinasabi, faulty electrical wiring. Para pag nabangga ba sa kotse, laging walang preno. May preno, mahina nga lang, di ba? Baka mamaya kasi, totoo kaya lagi yung Engineer Jesse na yan ang laging bintang natin sa faulty electrical wiring. What do you say pag yan may nasusunog na yan ang alibay lagi nila? Bago ko, by the way, sa mga nakikinig sa atin, yung mga safety officer na natin at would-be safety officer natin, may hinandang slide
si Engineer Jesse at panoodin natin. Sige, Engineer Jesse, you could answer now. Yeah, so yun ang masakit na pag nakakausap ko yung aking mga kapwa engineer, lalo na yung mga active sa mga organization, medyo siyempre hindi maganda pakinggan sa amin sa tenga namin na number one cause is sa electrical fault wiring, So the answer is always true and not, di ba? True or not. Pwedeng totoo yun, pwede rin hindi. Pero hindi ko kayo kino-confuse sa ganung bagay. Makikita mo naman, Engineer Jay, na hindi mo naman kailangan tanungin pa sa isang electrical engineer pag nakita mo yung sunog, pag marami ka nakikitang parang they call it spaghetti wire, hindi na natin kailangan pag-usapan na electrical fault wiring, kitang-kita na ng mata mo di ba? Parang ganun Yan, napansin mo rin yung mga spaghetti wires na yan. Sabi ko sa misis ko, hindi ininero gumawa yan. Kasi kung ininero yan, nasa ayos yan. Kasi minsan makikita mo talaga, talagang wala ang state natin. I have been sa Thailand, or Taiwan din, sa Taiwan, overhead din sila, nasa above the ground, Pero maayos ang kanya ng electrical system, yung poste nila. Wala sila yung katulad natin na tumawid. Yung from the left side tatawid, gano'n, Iikot talaga sila Tayo tumatawid. So, I don't know, pero I don't want to take all of your time, Engineer Jesse, but more or less, alam ko, nakikinig din pala ngayon. Ito si Engineer Ronnie Dagal, yung mga suki natin. Sige, Engineer Jesse, pwede na natin ipasok yung slide mo and then kami ni Kat will be able to observe. Okay, sige. Engineer Jesse, go ahead. So sige, thanks for giving me a chance to show my passion, to share my passion, I should say it. May mga few slides ako. Of course, the topic again, we will try to go down to the very elementary para hindi naman kasi lahat electrical engineer. Para meron lang silang glimpse kung ano ba yung pinagagawa ng mga electrical engineer para gumawa ng libro. Sa second slide, sige, next slide please. So ngayon, kung papansinin mo, if I'm asking for your eagle eyes a little bit, Engineer Jane, may nakalagay dyan sa letter B na minimum, okay? Adequacy, yung provision are considered the minimum requirement. Tatandaan natin, Engineer J, yung code na to, minimum lang to. Pero hindi niya ginaguaranteed na safe na agad. So may mga bagay, para mo sinabing sa NLEX, kung babiyahe ka ng expressway, sinabi lang niya 100. Pero it doesn't mean lagi kang 100. So may mga bagay sa code na pag sinabing pinascribe niya isang seatbelt, pero may mga bagay, kailangan sasakyan mo, magdalawang seatbelt ka pa because of whatever reason. So may mga instances that you have to go above the minimum para masabi mong guaranteed. So doon na nga papasok yung engineering judgment ng mga electrical engineer. Kailangan ko ba balakihan yung wire kahit naman sa prescription ng code, ganito lang kaliit. So para hindi kayo ma-confuse, kaya ang ginamit ng word dito, minimum lang. But it's not always the case, minimum. Parang ganun. Parang sinabing sa Commonwealth, 60 ang maximum. Pero hindi naman kada takbo mo doon, 60 kilometers ka lagi. Pwedeng kailangan medyo kasama mo yung baby mo, di medyo 50 kilometers ka lang, 40 kilometers ka lang. So that is the essence of the code. Next slide, please. Kaya nga ito is para sa mga persons. However, Engineer J, talagang hindi naka-define what is a qualified persons. But at least meron tayong idea para ito talaga sa mga qualified persons. Kaya nga pag magpapagawa ka ng building, of course, is always recommended to hire a expert or the really electrical engineer. Next slides, please. So, tanong ngayon, yung gumagawa ng codebook o yung mga ibang electrical engineers o yung organization namin sa IIEE, we are not the enforcer. Siyempre, ang magiging enforcer nito, kung sino man ang nakalagay dito, most likely, yung mga building officials. Kasi kukuha tayo ng permit Tama ba, Engineer J?
meron tayong something in common sa career natin eh. So, siyempre, ang mag-check talaga niyan is the enforcer. So, iba-iba ng, sometimes they call it authority having jurisdiction. Pwedeng barangay, pwedeng building owner din. So, most likely sa atin, sa munisipyo, di ba? Kasi gagawa tayo ng plano eh. Papakita na natin na yung tatayo natin na building o bahay, sang-ayon sa Philippine Electrical Code as the minimum. Kung kaya mo, sa tingin mo, Engineer J, kaya pababaan sa minimum. Hindi talaga pwede kahit may rason ka. Basta ang minimum, kahit without any prejudice na yun, basta ito na yung minimum. Kahit na tingin mo kaya mo pa. Kasi nagsiset ng standard ng minimum eh. So, again, ang hahatol nito kung nagko-code violation ka o sumasang-ayon ko, ang mag-enforce nito, the most common is the building official. Next slides, please. So ngayon, ba't ko na bibigyan ko lang ng para medyo mas maintindihan mo kung sakasakaling you are interested really on reading the electrical code. Sa electrical code, gumagamit sila ng sarili nilang terminology. Next slides. Kunyari ito, tawag natin minsan outlet. Pero ang official terminology, halimbawa sa code, receptacle outlet. Sa layman's natin, may ground wire dyan. Ang tawag naman is equipment grounding. Next slides, please. So, kunyari, kung pupunta ka sa Webster, dictionary, ang expose niya nakikita. Pero sa code, hindi siya ganun. Kahit na nakatago yung wire sa ibabaw ng kisame, exposed pa rin yung kahit hindi mo nakikita. If titignan mo yung left picture, hindi mo nakikita yung wire. Ang wiring niya nasa ibabaw ng kisame. Pero ano pa rin, exposed pa rin ang tawag sa electrical nun. Next slide, please. Katulad nito, di ba? Ang definition ng kung dictionary ang titignan mo, ang conductor pwedeng sa bus siya o pwedeng yung maestro ng musiko, di ba? So conductor din siya. Pero pag sinabi sa electrical na conductor, Engineer J, that is the official term ng wire at cable. So conductor din natawag sa kanya. So it will be easier kasi pag nagkakaroon ng misunderstanding or argument or healthy discussion, of course, very important, what I mean lang dito, is the definition. Next slide, please. So, ngayon, kala nyo ba sa bahay, basta nilalagyan lang ng, kung saan mo gusto ilagay yung saksakan mo. Sa bahay, meron siyang mga distance talaga, which marami talaga nakaka-overlook nito. Pag ginawa ng code, o kunyari, every 12 feet may saksakan, you have to understand, hindi dahil gusto lang ng code author ilagay doon. May logic behind lagi doon. In everything that nilagay niya, there's a logic. Bibigyan ko kayo ng isang example. Ngayon, kung bakit pa kailangan ng every 12 feet, pwede na lang kung saan ko ilagay. Hindi ba ganun yun? Kasi ganun naman nakikita ko. Kasi nga, kaya minsan natupad yung requirements na yan because maraming sa isang requirement lalo na sa US, Engineer J, hindi lang isang code author yung nadadrive niya, basta lang hindi, nagkakaroon ng botohan yan. A lot of mga committee ang tawag nila doon. So kunyari, for this example, ang reason niya, ayaw niya kasi di ba ang tutuusin, Engineer J, ayaw ng code na mag-extension wire ka. Kaya niya nilalagyan yan. So kasi nga, pag dumadami extension wire mo, isipin mo na lahat, di ba? Mapapatid ka, o go-overload siya. Kaya ngayon, nilalagyan ngayon ng every distance. Hindi gusto ko lang isa lang wire sa bahay, isa lang ang saksakan sa bahay ko. Ano masasabi mo doon, Engineer J? Oo, ay sisingit lang ako ng konti para more or less meron tayong konti. So sa yung mga nakikinig sa atin na safety officer, ito yung tinatawag na standard, di ba, Engineer Jesse? Engineer Jesse, sinasabi nyo, makikinig, hindi po pwedeng every 10 feet, every 3 feet. So kasi nga, it now prevents you from putting mga electrical connection more, mga tinatawag natin na nagkakaroon tayo ng maraming mga salasalabat na wire, no? So yan ang sinasabi ng ating building code. Every 12 feet.
Sige po, Engineer Jesse. Yes, nakuha mo yung context behind dun, Engineer J. Talagang minimum to, no? Kasi kung gusto mo padagdagan, wala naman, basta ito na yung minimum yan, na ganito karami as the minimum, yung halimbawa sa isang kwarto. Next slide, please. Ito yung nag-speech ako sandali sa BFP dun sa Mega Mall Roadshow ata nila. Naku, consisting of 5,000 people yun. Ano? So I have to go down to their level. Sabi ko, ang isang napapansin ko, alam mo ba, Engineer J, ang circuit breaker, meron niyang maximum height. Hindi yung may nakikita ko, napakataas katulad ng pinapakita ko sa iyo. The point is dito. Ang kailangan kasi, hindi lang pinag-usapan natin, ma-turn on mo siya, normal condition. What if kailangan mong patayin na at very fast as you can kasi may nasusunog? Kung ganyan, palagay ko medyo mapapatagal tayo. So, maximum of, on the next slide please, na maximum of 2 meters lang siya. Yun naabot niya. Kasi kung nasa taas, yung circuit breaker, no, kailang patayin. Naku, mukhang, alam mo na, kung paano interpret yun. Kaya mo ito, sige. Yeah, sabi nga nung isang kasamahan natin, Engineer Jesse, no? Pag hindi dahil sa magtitipid ka, ay kukuha ka na lang na minsan ng electrician, no? Kasi pag electrician, katulad very obvious, 3 meters itong papatayan mo, kailangan ikaw ay si Michael Jordan para maabot mo yung, mapatay mo yung circuit breaker dyan. Go ahead po, Engineer Jesse. Yeah, konti lang naman yung slide na pinakita ko. Pero ito yung mga obvious na nakikita mo na on the next slide please, ano ngayon yung pinaka-prescription niya. So, dapat mapapatay mo yung switch or yung circuit breaker na hindi ka gagamit ng hagdan, hindi ka gagamit ng susi para mabuksan mo siya. Hindi, nako, ito yung pinakaisa sa mga napapansin natin, J, di ba? Yung electrical dong, ginagawang storage, nandun lahat yung mga kahon-kahon yan ng mga soft drinks, sa mga ano. Ngayon, kung mabilisan yung maintenance sa kailang patayin kasi nasusunog na yung restaurant yan, naku, hahawiin niya pa yung tray, naku, by that time, it might not too late to turn off the breaker because the smoke, the fire and smoke are already uncontained. Yun ang masakit sa puso natin, Engineer J. We keep on advocating something na yung owner naman minsan, pwede na yun. Mura kasi yung ano na yan eh. Kunyari electrician na siya, natuto lang maghigpit ng screw, ng screw, electrician na. Natuto lang humawak ng plier, di ba yun ang kasabihan natin? Electrician na. Nako, medyo yun ang nakakatawa lang at nakakalito. Mukhang nakaka-relate kami dyan. Marami kasing mga natuto lang humawak ng pliers, no? Electrician. Sige, go ahead. So, ang kailangan, the rule of, the logic behind the common sense and the rule of thumb is that the faster that you could turn off, kasi nga, sa electrical, ang general rule, okay, ang general philosophy ng electrical is to say it's safe, no power. So general philosophy 'yon. Pero meron din kabaliktaran din minsan, may pailan-ilan na halimbawa, kailangan mo rin ng reliability. Halimbawa, yung respiratory sa ospital, reliability naman. So we do an engineering judgment. Ang importante, ito ba nag-trip or namatay? Ano magiging impact? Halimbawa naman kung aircon lang naman yan, kung aircon lang yan, pag nawala ng power yan, medyo mainit sa pakiramdam, but it's not really about a safety issue. Pero kung lalo na yung respiratory o ano yan, yung tangke ng para sa oxygen at kung ano man, yung fire exit, di ba, emergency light, na fire alarm, di ba? Yun naman is talagang yung reliability nun is kailangan mataas kasi kung hindi, may mamamatay na tao. That is the our objective, Engineer J naman is, unang-una is walang masaktan up to the point na mamatay ang tao, di ba? That's the number one. So, ang importante na it's not about I'm not trying to be bookish, That is not my point.
ang pinopoint ko, dapat kahit isarado mo yung libro ng electrical, papairalin mo yung common sense mo. Yun ang mahirap ituro, Engineer J. Yung common sense eh. Yun ang ano. So, may mga bagay na na kailangan naabot mo yung circuit breaker para pag pinatay, something like that. Next slide, kung meron pang next slide. Bibigay ako, alam mo ba, minsan kahit ako, minsan medyo guilty ako rito. Maraming ka makikita ngayon na ang water heater, nandun ang saksakan dun sa sa mismong and that is not a code compliant. Okay? So, ingatan nyo ngayon, marami na ako napapansin na water heater nandun ang saksakan. I'm not here to point fingers, but it should be dire-diretso na siya. Kasi nga, nababasa yung saksakan na yun, Engineer J, it will be very, very dangerous. Nakukuryente habang naliligo ka, may mga cases na ganun. So, kaya nga, yung tatay ko, when he was mentoring and when he was still alive, ang ginagawa niya, yung ilaw sa swimming pool, okay, yung ilaw sa swimming pool, kung maaari, 24 volts and below. Kasi yung mga ilaw na low voltage lang talaga kung 12 volts siya. Kasi nag-i-start lang natin mararamdaman yung kuryente, electric shock tayo. Sabi ng mga expert, around 30 to 50 volts and above. Pero kaya nga 'di ba subukan mo hawakan yung dalawa mong baterya sa kotse mo. Pag hinawakan mo dalawa, yun may kuryente pero hindi ka kasi 12 volts lang yun Kaya hindi mo maramdaman. Pero subukan mo dilaan yung 9 volts na battery maliit, makikiliti yung may dilaw because of the resistance. We're not here to technical Pero yun yung point na kahit hindi ka electrical engineer, anong mangyayari? Kailangan lagi mong mag-iisip, pares tayo Engineer J. Lagi mag-iisip, what if? Paano kung may tumulo dito? So, kung may problema, hahanapin mo lagi. Kung nagkaroon ng problema, kunyari may nasunog iisipin mo lagi, what is the root cause analysis? Laging why? Bakit why? Minsan umaabot kasi, kadalasan, because of poor maintenance. Minsan, bakit nasunog? Bakit na ganun? So, we always have that thinking always, that mindset and mentality. You always ask that question, why? Kung may why? Para hindi na mangyari uli. So, but of course, sabi nga one of the most recognized fire and life safety sa international, this is the NFPA. Sabi ng presidente, ay nang mahirap kasi sa atin is an issue when it's already an issue. Wala tayong proactiveness So, yun ang ina-advocate ng itong show na to is all about safety. This is a very wonderful kasi nga ang mahirap dito pag meron tayong nadali ng mga tao, lalo sa electrical, hindi lang isang tao to, isang libong tao nandun sa loob ng building. Doktor, isa lang, di ba? Pero ito, sa structural, sa civil, pag nagiba ang building, hindi lang isang tao nandun. So, this is very, very important sa ating career. Okay? Kaya nga yun sa huling vlog ko is we as contractor, installer, engineers, designers, building owners, building officials sa gobyerno, bears a great responsibility sa community natin. Alam mo na, nakikita mo ng spaghetti yun we have, pwedeng hindi nila alam dun, pero tayo, we are really, responsibility natin to how to make the world safe. So, ngayon, next slide please. Okay, so, Engineer Jesse, babatiin ko lang, marami nang nakikinig sa atin at meron naman, we have to give way sa ating mga faithful na nakikinig. Unang-una, babatiin ko si Majos yan watching from Caloocan City, si Bobot Magsale, nice topic daw, si Engineer Cesar Montes Claros, mabuhay kayo sa mga Philippine Mechanical Engineering Society, mga pinsan nyo ang guest natin, mga electrical engineer. Ito si Herbert Cariaso
watching from UAE, mga earmap, mga taga-earmap, ano? Eto, medyo meron kang si Tally Smith. Hi, congrats, Insan Jesse Santos. Watching from Hong Kong. Wow. Okay, Meron pa uli, si Engineer Juanito Tupas, no? Clearly, there is a non-compliance to the code on the location of the electrical appliance and what should be done by the authorities and owner. What happened to the builder's risk insurance if there is a non-compliance? Anong sabi ni engineer, no? At ito si Ami de la Peña. Congrats, Kuya Jess. I'm so proud of you. And most of all, si Sir Mark is leasing from China first, no? Si Sir Mark, nakikinig siya from Bulacan, no? As you could see, Engineer Jesse, it is a feather on your cap na itong mga taong ito, mga kapwa ininero natin, mga distinguished people here from here and abroad, no? Binibigay na rin kanilang Saturday time because they know they would be educated, and we are in this group na nakikinig sa ating yan. Maraming salamat po. Continue po, Engineer Jesse, sa inyong presentation. Yes. Also, sasagutin natin yan balikan natin, Engineer J, yung kometa nung tapusin natin slide, total few slides na lang, and then balikan natin yung mga tanong. So that, because then overwhelm ako, may mga nagtatanong ako, but let me finish my last two slides and then let's go back to the Q&A. So ngayon, minsan, Engineer J, to finish up about the importance of code, minsan, si code, sinasabi niya 6 feet o 2 meters, maximum 2 meters of minimum na gantong eksaktong minimum size ng wire, 3.5, kung exact. Pero ngayon, minsan, katulad na itong slide na to, kung iisipin mo, para siyang vague, para siyang hindi clear. Kasi sinabi lang niya, pag EMT raw, yung metallic na tubo, pag sinabi niyang i-install mo to, basta sabi niya, hindi pina-permit, we're subject to severe physical damage. Ngayon, okay, hindi siya exact, di ba? Basta generic yung sinabi niya, basta hindi siya pwede kung saan may severe physical damage. Ngayon, magkakaroon ngayon tayo ng interpretation ngayon. Doon na yung papasok yung mga expert engineers, yung mga nasa building officials, sa gobyerno. How do we do our critical thinking? Kasi may mga bagay, yung code, iniiwan na niya sa local . Minsan, pwede iba ang temperature ni Baguio, iba ang temperature ni Quezon City. Minsan, iniiwan niya sa LGU. Halimbawa, it might be different sa Saudi Arabia kasi ayon naman natin parang nangungopya ka na ng exam sa katabi mo, pati yung pangalan niya, kinopya mo. Siyempre, each LGU has its own kaya nga may LGU di ba? Mayroon din silang sariling ordinance. I should say they are also in the position para sa kanyang local barangay. Tanong mo sa barangay, paano ba to? Physical damage, okay ba sa inyo to? Para sa huling araw, magiging align tayo. So, ngayon may prescribe din naman sa code kung if ever na how to pag medyo nagkakaroon ngayon ng sabi ni building owner na hindi ang physical papunta tayo sa kaliwa, sabi naman ni enforcer hindi papunta tayo sa kanan. Pag ngayon nagkaroon ng I should say argument na next slides please. Ito ngayon ang sinasabi ng code. Sabi niya kasi ngayon kung merong conflict na ng interpretation, hahatol na ang pinakamataas kasi sa atin sa Pilipinas is the Board of Electrical Engineering. Okay? Kaya I want to greet si Sir Francis Mapili and yung member na si Sir Jaime Mendoza. Sila yung pinakamataas sa Pilipinas natin ng Board of Electrical Engineering. If interpretation is needed o kung meron man conflicting of interpretation. Pero kung halimbawa, si Board of Electrical, again, whoever's on the position, parang hindi ka pa pwede nang hulihin, hinuhuli kita sa kali o yung yung sa EDSA o sa
kung saan kaya. Hinuhuli kita. Bakit? Wala. Trip ko lang kasi gusto lang kita hulihin. Dapat ang enforcer, meron din siyang reference. Kaya nga, when I was working in the United States, Engineer J, hindi, ang manghuhuli doon, ang enforcer, hindi niya pwedeng gusto lang kita hulihin. Dapat meron pa rin siyang reference sa batas na kasi nakalagay sa traffic rules, maximum ng 60 kilometers, nag-70 ka na kasi. And kaya kita hinuhuli. Ang enforcer, okay, o kung sino man ang nag-i-implement, does not really automatically has the power na basta gusto kang i-call out to have a code violation. No, kailangan meron pa rin siyang reference. Ito kasi nakita mo naman, sabi sa code, workman-like, kailangan malinis daw. Nakita mo na spaghetti ka kung saan tumatawid. Meron ngayon akong, para kung pumunta tayo sa Supreme Court, ang Supreme Court naman hindi niya sasabihin niya, o sige, ba't mo siya inuhuli? Meron ka bang reference na batas? And then doon tayo. If not, kung sasabihin natin, hindi natin kailangan yan. I believe I am not in line with you. Paano mo sinabing, itapon na natin sa bintana ng code, magkanya-kanya tayo, the world will not be in order. That's my opinion. That's my personal opinion. Yun siguro ang entire slide siguro. And I hope na kahit kapirasong slide, you learn something. Sige, Engineer J. Think ko, matapos natin slide. Yun na ba po ating last slide, Engineer Marvin? Yes. Okay. Meron tanong sa dito si Engineer Cesar Montes Claros Jr., no, mechanically. Sabi niya, sa Philippine Electrical Code po ba, may counterpart yung NFPA 70E? I do not know this one. Ikaw siguro lang ang makakaalam nito. Yeah. Talagang to be transparent, the Philippine Electrical Code has been modeled sa US. They call it the National Electrical Code, and that is NFPA 70, walang E. I'm getting too technical. So medyo tabi na muna konti sa mga layman. So, NFPA 70E is not for installation talaga. It's more on sa mga taong to be safe, sa mga worker. Medyo sa tao yun na para maging safe sila pag nag-i-install. So may konting difference. So, but I'm not saying not to follow 70E. So, it depends on the intention. Halimbawa lang naman, bibigyan kita ng isang example. Kaya in every code, in every libro, babasahin mo muna yung intent and purpose. But ano yung objective ng libro na yon? Halimbawa, Engineer J, yung lola mo, yung lumang bahay ng lola mo, no, kasi uso ngayon yung tinatawag na GFCI na saksakan, di ba, sa mga banyo, sa kusina. Okay. Kung ang bahay ng lola mo is hindi naka-GFCI na saksakan sa banyo, hindi mo kailangan i-comply itong 2017 Philippine Electrical Code kasi wala ka naman i-install . Pero, ngayon, kung papalitan mo ng bagong saksakan yung bahay ng lola mo noong 1960 and now you have to follow the code kasi meron kang ini-install . Again, kung wala kang ini-install, halimbawa, yung saksakan ng electric fan, kunyari code violation yung wire nung saksakan electric fan, hindi mo kailangan, hindi sakop ng Philippine Electrical Code kasi wala kang ini-install . Now, of course, we have to define what is an installation, di ba? So kung meron kang fix na nilalagay, pinapako mo, nilalagay mo ng screw, most likely that is an installation. Pero kung yung floor mat mo o yung refrigerator, kung ano man, yung dala-dala mong portable, lalo na may sinaksak ka dyan, yung sinaksak mo, yung computer mo, sinaksak, hindi niya sakop yun. Kasi hindi siya installation wala kang ini-install . So I hope to make it clear. So ibig sabihin, more or less, Engineer, ito more or less in a language that a regular man could understand. Yes. 70E is about safety precautions or safety. It's a step-by-step na parang inaugment niya yung ating Philippine Code. Ganun ba po? No. Ang ito sa 70E, wala kasi tayong, ang inadapt kasi natin in UJ, yung 70, okay? National Electrical Code. Ito kasi, ang intent nito, dun sa mga tao na magiging safe, kailangan meron siyang mga PPE, dun makikita mo kung
kung anong klaseng PPE ang gagamitin mo. And then, Alright. the Philippine Electrical Code does not, hindi niya sakop yun. Punta ka sa ibang libro. Hindi ko big sabihin na kung ano na lang pwede mo na laptop isaksak. Hanap ka na ngayon ng ibang code, hindi lang sakop nito. Nasa Quezon City tayo eh. Baguio pinag-uusapan natin. Punta ka sa Baguio kung ano yun. Basta ang pinag-uusapan lang natin ito. Pero, yes, I mean, some other time pag-usapan siguro natin kung ma-invite uli ako, yung iba naman. Sa Okay. installation tayo. May isa pang tanong dito. Why did the Philippines follow the 220 volt instead of the 120 volts which the American are using? And we have been a colony of the Americans since the 1930s. Bakit po tayo nagpalo dun sa 220 volts? Hindi po tayo nagpalo dun sa mas maliit na voltahe. Ano daw po ang rason? Nako, is it okay, Engineer J? Sagutin ko siya ng mga 2 minuto. Medyo mahaba yung sagot Yes, na yun. mahaba-haba. Ano lang po, Ivy lang. Squeeze. Naman sikat na sikat kayo, engineer eh. Kaya marami yung tumatawag sa atin. O sige, sasagutin ko siya. Because kung tutuusin talaga, 120 volts tayo. Totoo yun. Because nung pumasok na si Amerikano during the World War II, after kasi ng war, to give you a little bit of the history, alam na mga kamag-anak ko to, alam ng mga kaibigan ko na-share ko na to. And this was shared by my father. Okay. Nung World War II kasi after, nung nag-develop ng electrical distribution ng Pilipinas during the 40s and 50s, we cannot deny, the US. Okay? The US talaga yon. Ngayon, ang saksakan talaga natin, it was intended for 120 volts. Ibig sabihin, nakikita mo yung daliri ko, no? May 2 hot wire na tinatawag. Yung nasa gitna kasi, ground wire. Okay? Ang Yes. ang kailangan kasi line to ground. Ang ginawa kasi, ang intent talaga ng US, kung ito is 220, yung isang line nito at yung kalahati na nasa gitna ng ground, makakakuha ka ng kalahati ng 220, 110. Yun ang intention kasi nga laging it's either ito sa saksakan o ito kasi kailangan line to ground eh. Okay? 50s. Ngayon, bibigyan kita ng konting interesting. So ang talagang intention talaga, ito para makakuha ng 110. O kaya ito. Okay? At some point in time in the 50s and 60s, may nagdala na appliance na 220. Kung sino man yung taong yun, most likely hindi na siya buhay, Pero kung pwede lang kausapin siya, ba't mo dinala? Ngayon dinala niya, so sinaksak niya sa 110, hindi gumagana. Dahil 220 to eh. Di 110 nga kasi yung nasaksakan. Ngayon, ano kaya? Kung kunin ko siya ka ito, 220, gumana. However, it is a code violation because it is hindi siya line to ground. Hindi siya grounded. And then the wrong practice was kaya doon na pumasok yung tatay ko. Sa 3-phase kasi, the 400 volts is you could get the square root of 3, makakako ng 230 para line to ground. To cut the long story short na lang. And then yun na yung in-advocate ng tatay ko. So kung tutuusin nga, matatawa ka. Hybrid tayo eh. Okay, hybrid tayo. Yung pang US tayo, pero yung system natin, yung ginagay ng appliance, pang Europe kasi there are 2 standards in the world, the Americans and the Europe. In Europe, okay, 230, di ba? So ngayon, habang buhay tayo ngayon na kolorong ba o hybrid tayo, may US at Europe tayo. So ngayon, siyempre, it will be too much expensive if we're going to change the system ng US to Europe. Nako, lahat ng mga poste ng Meralco dyan, nako, wala na talaga. It's really, but that is the story behind bakit ewan ko nasagot ko yung tanong. And then, nasagot mo, engineer, nalaman namin. So, somebody, 110 nga lang talaga, hindi siguro gumana. And all of the sudden, sinabi niya para universal, the appliances that are 220 volt will now be okay. So, pinutol natin yung third na yon. Diba? Yeah. Makikita mo, mga computer, 3 yan eh. Yeah. You could see it anywhere if you travel to Hong Kong, Japan. 3 yan, Malaysia. Tayo lang ang nakikita ko 2 eh.
tinanggal natin yung ground na yun eh. Talagang sabi mo nga daliri natin ito, Oo. ito yung ground wire natin eh. Nawala yun eh. No? Pero anyways, ayan. No? So mga kasama, ang nakikinig po tayo ngayon kay Engineer Jesus Jesse N. Santos Jr., isang professional electrical engineer, CEO po ng JC Santos Consulting Engineer. So, babatiin ko lang, engineer, yung mga nakikinig sa atin, ha? Naman, dyan tayo, hindi na sila manonood, no? Watching with Ma'am Jamie Marian Tablatin, 12 gas, no? Ito pa isa, si Jamie. Good afternoon, Engineer Jesse Santos, no? Okay, si Tali, siya raw si Mean to. So, kasi ang kanyang meron siyang nickname na Tali Smith eh, pero si Mean daw yan, no? Tapos eto si Ampi de la Peña. Congrats Kuya Jess, I'm so proud of you, no? Si Ramil Gatchalian, galing mo talaga, Engineer Jess, no? At okay, ewan ko kung nasagot na natin to yung sabi ni Engineer Juanito Tupas, isang mechanical ni. Clearly, there is a non-compliance to the code on the location of electrical appliances, no? What should be done by what should have been done by the authorities and the owner? What will happen to the builder's risk insurance if there is non-compliance? So, siyempre, pag gumawa tayo ng building, laging mga kontraktor, pinabibili tayo ng erection all risk, itong mga risk. So, ewan ko, kung ang tanong niya ba, kung halimbawa, nagkasunog, yung ba tanong mo, Engineer Juanito Tupas, yung pag nagkasunog dahil hindi ka nag-comply, siyempre, hindi tayo babayaran insurance. Yun ang akin. Pero, how would you look at this, no? Pero, sige, ako na sumagot nun, mali yata. Hindi, tama. It does not need to be a rocket scientist to answer this question. Talagang, ikaw rin naman makakasagot, Sir Juanito Tupas, di ba? I mean, it's a very straightforward answer din naman to, di ba? It's just a matter of enforcement, eh. Hindi ko, ang problema kasi, Engineer J, kung na-experience mo nang mamuhay sa mga first world country, pag sinabing no left turn, no left turn. Eh dito lahat ng motor nasa harapan ng traffic light eh. So ano ngayon, it's about the culture, I should say. Pero kung andyan na nga yung code nandyan na yung building code, nandyan na yung structural code of the Philippines, nandyan na yung Philippine Electrical Code. It's a matter of let's follow muna and then we'll see. Again, Engineer J, the code is not perfect, but it does not mean na magiging against sa akin. Kaya nga sa US, every 3 years nagkakaroon sila ng next edition. Oh, naku, may na-experience na naman sila because the requirements of the code is a gathered of experiences. Naku, kailangan natin ng saksakan sa ganito. So, ang una muna, are we following the code muna ba? 'Di ba? Ikaw ba naman pag nagmo-motorsiklo, safe ba? Ikaw ba naka-helmet ka? Tapos nung na-aksidente ka, magtuturo ka ng daliri dahil kasi may bumangga sa akin. In the first, hindi ka nga naka-helmet, wala kang lisensya eh. It's a mentality eh. It's the mindset eh. It's being loose muna sa ating batas. May batas na nandyan eh. Huwag ka muna magreklamo. Pag sinunod mo na at meron mang problema, and that's the time you make a comment. Di ba? Tama ba ako doon, Engineer J? Ngayon, tataas talaga yung insurance mo. Kaya nga, mas mahal ang insurance ng Ferrari, ng Lamborghini kaysa sa Toyota Vios. Kasi alam na yan, hahatawin mo yun eh. Di ba? So, ang na-experience kami, Engineer J, nasunog ang building. Talagang major building talaga siya. So, siyempre, naka-property insurance dun. Alam mong ginawa Engineer J, pumasok ngayon yung international insurance kung saan siyang insured. Nilatag lahat ng mga nasunog, yung mga wire, tinignan nila kung ito ba is nag-follow ba to sa building code. Pag hindi nila babayaran yun. Yun ang sad say to it. Nagtitipid ka pero
hindi naman kailangan ng fire pump, 'di ba? Yung huli nating na discussion, 'di ba? Hindi naman kailangan ng fire pump, hindi naman kailangan yun, wala naman sunog eh. Talagang iniingatan ko ng building ko, hindi naman kailangan ng smoke detector. Ano naman ako, what if? Kasi yung sa atin, Engineer J, hindi mo talaga kailangan yan eh. Dahil nakastand, that baby is sitting at the corner and you do not need that fire alarm. Pero what if? 'Di ba? Sinong pipirma? Sino pipirma na engineer na walang mangyayari? Of course not. Siguro Okay. yun ang sagot ko. Okay, nakikita ko na si Professor Kat. Professor Kat, do you hear us? Do you have any question, Professor Kat Tatlonghari? Yes, I can hear you. I can hear you. Do you have any questions so far o wala pa? Wala pa naman. Kasi napakahalaga talaga na safety sa mga electrical connections. Yung ba mga wires dapat embedded sa walls? Okay na kailangan may chase box para madali yung access in case na may problema? Jess? Okay, salamat Sir Lito, no? Ingat lang po sa biyahe, okay? Safety first, eyes on the road. Pakisabi sa nagmamaneho. But ngayon, sasagutin ko yung tanong nyo, no? Bibigyan ko kayo ng isang enlightenment. Halimbawa sa electrical code, hindi naman niya sinasabing mag-apply ka ng Meralco eh. Parang ganun eh. Pag mag-a-apply ka ng kuryente, ito lang yung rules. Hindi naman niya sinasabing kailangan mo ng generator. So, in general, Sir Lito, wala siyang sinasabi na kailangan nasa ilalim siya ng lupa, kailangan ganito karami yung Pero kung i-overhead mo siya, ganito ngayon ng rules. Diba? Kung ilalagay mo siya sa hazardous o sa mga oil plant, ganito ngayon yung rules. So now you have, saan mo ba siya ilalagay? Pero may mga bagay, pag ilalagay mo siya sa bubong o kailangan ang wire mo pwede sa ulan. Gantong klaseng wire. So I will answer it in a generic way. Basta in the first place, hindi naman niya sinasabi, wag mo ilagay. Kung lalagay mo sa underground, maglalagay ka, hahanapin mo ngayon, ilan ba yung kailangan ko na manhole na para ma-access siya? So ngayon, meron naman mga sinasabi sa code na ganito kalaki manhole, tapos sasabihin niya siguro kung hindi man sasagutin na electrical code, meron sa iba na every 10 meters maglalagay ka ng manhole para kumahabang mahaba yung kable. So kailangan yung wire o kable na ilalagay mo, hindi naman kung pwede naman nakabaon lang siya sa lupa o may tubo pa siya. Pag biyabaon mo siya directly sa lupa, ito ang kailangan mo na rules. Kailangan yung kable mo suitable for that type of application and condition. So, hindi lahat kasi ng wire pwede sa ilalim ng lupa. So, ngayon, it's up now to engineering judgment. Kaya minsan, sabi di ba si Thomas Edison, Engineer J, ayaw po niya, delikado yung overhead. Siya yung nag-advocate nung kailangan nasa underground yun. Wala naman akong, kaso nga, ang ito ngayon, aking masasabi, Sir Lito, Engineer J, ito ngayon, ang challenge ko ngayon, habang tumataas ang safety, tumataas ang cost. Kung tayo lang, kung code lang, kung code author lang engineer pinag-usapan, lahat tayo, walang Toyota Vios, lahat tayo BMW, walang tricycle, walang Kasi kung safety lang ang pinag-usapan. However, sa kabilang banda, engineer, we have to also think of, may cost impact din to eh. So minsan, yung code author, he has cost. Ang pwedeng mag-overpower na lang sa electrical code is our humanity reason. Yun na nga, ang dami. Ibig sabihin, makukulong ba lahat ng mga nasa informal settler? Yun ang question dun eh. May challenge kasi. It's not because we do not want GFCI, gusto natin ganun katatabang wire. Bakit hindi? Talagang kumaari. Walang Toyota Vios. Lahat tayo commuter van. Lahat tayo BMW. Kung best practice. However, electrical code is not a best practice but it's a minimum kasi mayroon tayong kinoconsider na cost. Okay.
Meron din minsan ano ba raw ang voltahe no nasa electrical na poste ng Meralco? Ano daw ang voltahe noon? Ano tawag doon 34 0.5. oo. Yung ba raw ang pag sinabi kasi sa amin sa lifting kasi ang negosyo namin Engineer Jess nung araw kasi sinasabi dapat we should be 6 meters away, no? 20 feet. Ngayon, there was a time nagtrabaho kami sa Hyundai, sabi ng mga Koreanong engineer, that is already no longer applicable. Only 3 meters, 10 feet na lang yung 6 meters. Masyadong malaki yung safety factor ninyo. Ano po ba yung dahil hindi naman kami electrical ano po ba yung nangyari ngayon dyan sa mga clearance po? Kasi dati pag kailangan malayo kami sa mga high tension wire Pero sabi ng mga Koreano, hindi na raw po dapat. Ano po ba ang yung pananaw ninyo, Engineer Jesse? So, the short answer is there should be clearance. Okay? So, Clearance, okay. just say to that Korean that there shall be. I go to the word shall kasi pag should recommendation, pag shall requirements yun. Meron sa Philippine Electrical Code, depending on the voltage, may gantong clearance. Halimbawa, kung 13.2 kilovolt, kunyari siguro 2.3 meters, 3 meters. Kaya nga, kung magtatayo ka ng poste ng power pole, baka mamaya kunyari nasa kanto lang siya ng isang private property, Sabi ko, okay lang. Mamaya kasi, dikit na dikit ka sa property line. Pag in the future, magtayo ng high-rise yun. Naku, yung condo unit nandun kung 12 floor man yun. Naku, naabot niya yung you have to also think of the future. As higher the voltage, higher the higher the risk yes. Pero Engineer Jesse, maputol lang ulit kita. Pero nilagyan ko na ng insulation Okay na ako kahit lumapit ako, kahit nga matamaan ko, may insulation na ako. Tama po ba? Okay. Ngayon, kung insulation lang ang pinag-uusapan, sa electrical code kasi, it is also considered as a little bit of energized equipment or energized parts. Yes. Ngayon, yes, yun ang, lalo na kung if you're talking of, kung lalagyan mo ng post insulator ba, yung bushing, yung something like that. Hindi po kasi, di ba, yung building na gagawin natin, masyadong dikit dun sa poste. Kailangan namin magpanik ng, let's say, ng mga chiller doon or ng genset doon. Kung hindi namin ma-solve namin yung hazard na yon na makuryente yung operator namin dahil nag-touch yung boom, ang aming ang aming ginagawa, humingi kami sa Meralco nung insulation, yung orange, di ba? So, maski tumama kami doon, hindi na kami makukuryente. Tama po ba? Tama, you're good. Okay, you're good. Yun ang solution doon. I mean, there's always a solution naman. If that's the case, that common po na nilalagay nila doon, yung color orange. And then, okay na po yun. Kahit na maglambiting kayo doon. Yes, sir. Tumama kami with our beran. Insulated na nga wala nang kuryente lalabas doon. Not unless yung insulation ng Meralco binigay, may butas. Hindi pero wala naman kasi lahat ng yun ang alternative to work on the building with the crane, maglalagay na insulation. Pero Engineer Jesse, katulad dati napakasikat mo kasi talagang mabilis ang oras sa atin. Sabi nga kung marami-rami kang araw slide sabi namin lahat dito yan nakikinig sa atin ng mga mimi-ari ng mga safety training organization, si Engineer Bex Morales, yun ang kanyang si Eric Morales watching here in Pampanga. Meron last question pa to pupower natin siya kay Engineer Juanito Tupas. Ano raw ang good practices sa cable tray, ewan ko lang, wala na tayo 9:59:36
Manamo si Jana Bernadette watching daw from 12 Gas and Myla Mendoza. So Engineer Jesse Santos, medyo last few words dahil alam niyo po isang oras na tayo, not unless kung gusto niyo mag-overtime tayo po. Ito si Marvin pwede naman tong walang bayad na overtime. Ito si Engineer Gian, si Gisa. Kung meron po kayong gusto pang expound, we're all ears on you. Pero kung wala po, parting words na po tayo at thank you very much for giving us your time. So ano po, tutuloy pa po tayo o meron pa po tayong mga additional na sasabihin, Engineer Jesse? Okay lang kung sa akin kung mga few minutes of extension, and since hindi naman to everyday that we're doing unless na may Yes, bayad sir. ng airtime natin, sa akin okay lang naman since I'm very passionate on this. Go ahead po, we could extend kasi minsan napansin ko dati may isa akong guest sinabi niya sa akin, Jay, 1.5 hour na. Magpapahinga na ako sa Sabado. Kaya lang kasi ang ating pong programa ay pinapanood sa abroad. Alam niyo naman pag Sabado, especially ngayon, holiday, start of Ramadan. So, yung ibang mga engineer natin, kababayan, they're all ears sa inyong gandang topic. So, magbibigay pa sana po ako ng mga tanong, Bakit ba po hindi natin masunod-sunod na ma-underground na po ang ating, katulad po ng Alabang, sa ilalim naman Sa MOA, sa ilalim naman Yung ating mga ibang business park, sa ilalim naman Bakit po lagi tayong above the ground? Pag bumabagyo daw po, brownout, tumba ng... Ano ba po ang main reason? Costing ba po ba? Sa inyong nagsaliksik ba daw po kayo? Kung ano po mas mura? Yes, Sige of po. course. Engineer J, to answer really quick dun sa tanong na yun, of course, the only reason is the cost. The cost, matindi. Alam nyo nung kayo, structure, civil kayo Magkano ba nung magsasampay lang ng wire kumpara kung magte-trench ka, magbobore ka sa ilalim. It's obviously, but again, it's in terms of safety, wala tayong and aesthetically speaking, di ba, sa mata natin, talagang no question about the underground. Ngayon, syempre, kaya ba't sa Alabang lang, sa BGC, syempre, yun ang mga higher end di ba? Pero of course, kung may budget ba, why not? Sabi ko sa inyo, we cannot compare US and Europe to Philippines in terms of economy. Ganun talaga Ibig sabihin, pero kung pupunta tayo sa US, I will really hit it hard. Underground tayo. First world country tayo Minsan meron tayong kino-consider. That's what we have to open our eyes. Ngayon, dun sa kaninang matanong ko para mabilisan paano gagawin natin dun sa mga salasalabat na wire, sa mga informal settler. We always start with advocacy. And the best na kasi masyado ng isa chaos world na sa generation natin, Engineer J. Ipamana na lang natin sa next generation paano yon. The best way para maging maayos ang future natin is how we bring up our children. Nagsisimula ngayon sa upbringing. Ituro mo ang tamang values dyan. Alam mong hindi maganda magtapon ng balat ng candy kung san-san. It start with the bring up. I-bring up natin sila. Tayo medyo stubborn na tayo Parang yung subconscious mind natin wala na talaga We start now with the next generation. Simulan natin, bawal magtapon ng balat ng candy at sigarilyo kung san-san. Yun lang, di ba? Pag nagpunta ka ng Singapore, nakukulong ka. Pag nakita ka nagsisigarilyo, dito, I should say, paano natin i-bring up? Siguro ganun ko sasagutin. Pero kung an instant solution, wala. An instant solution, bukas maayos na yan. Engineer J, medyo severe na Medyo severe na. Di ba? There are decaying cities na di ba? Nako, I'm sorry for that word. Pero may paano gagawin? Let's i-bring up na lang natin yung mga anak natin with tamang values. Siguro, yun na lang pinaka-message ko. Ito po, yung isa pang huling-huling tanong ko rin, Paano po ba any tip po sa pagbasa sa ating
electrical code book? Paano pa po siya basahin para po sa mga hindi Gandang naman mga tanong. technical na tao natin, sir, ha? Paano po ba siya binabasa para yung mga housewife dyan, yung mga safety officer na hindi naman engineering graduates na nasa linya rin ng safety, paano siya, anong tipo para basahin ng code book na yan? That is the most wonderful question, Engineer J, yung sa session natin ito. That is the first na dapat maisip ng isang very intelligent na tao na gano'n na tanong. Ito siguro ang maititip ko. Hindi lahat ng nasa code is requirement. May mga nakalagay dyan, sinasabi lang niya na kung maglalagay ka ng generator o genset, ganito ngayon ng requirements. Kung ilalagay mo siya sa outdoor, ganito requirement. Isusundin mo lang kung ano yung nakalagay doon. Pag may nakalagay na word na shall, S-H-A-L-L, you shall, okay? Pero pag sinabing 3.5 mm square, hindi porket na sinabi nila required na sundin. Yun ang pinakasigurong sa pinaka beefy, pinaka-context nung may intindihan ng hindi electrical engineer J. Basta hindi mo naman kailangan sundin kung ano yung nakalagay dyan unless na nakalagay dyan. May word na shall. Okay? And may mga bagay na nakalagay doon na shall be permitted pero hindi naman siya required. Something like that. Kunyari, 3.5 mm square shall be permitted to this, pero hindi siya required. So, yun ang mabibigay ko na tip. Mukhang mapapabilis yung interpretation and understanding nyo kung ano man yung binasa nyo sa electrical code. Sana naunawaan nyo. Okay. Okay, thank you very much, Engineer Jesse, for those thoughts. Ano? So, ganun. So, may nag-comment nga si Jamie. Gawa po tayo ng book meant for layman to understand the electrical code. Yes. Siguro kaya nga sa US, aside from sa code, nag-expound sila ng isang book na they call it na the Handbook of National Electrical Code. May mga rationale doon. Meron ganun. Though, again, the resource of Philippines is not as big as US. But of course, I am with you that we must start somewhere. Kaya nga nandito yung simula ng advocacy. My point is not to be resistive. My point is, come on, join with me. Because no matter, Engineer J, how hard na para mapaayos ang electrical industry sa Philippines, it does not mean na suko na tayo. Katulad ng program na to, we must start somewhere. We keep on shouting out na kung ano man ang way mo, how to start off. Tas iba naman yung prinsipyo ko. Kahit na magkaiba tayo ng prinsipyo, Engineer J, pero kung pares tayo ng intention, magkakasundo din tayo sa dulo. I hope that's the message of this session. Okay. Ito pa, isa sa mga nanonood po sa atin, si Michelle Lani De Leon Manalastas from 12 Gas, si Myla Mendoza. Ayan, nabati ko na yata ang iba. Ito, meron pa isa, si World Geronimo. Good afternoon po. Electrical safety is a very nice topic. So on that note, I will give Kat. We're closing the show. Any last few words, Professor Kat? Tatlong hari. Meron pa po kayong additional input? Mukhang naghang si Kat, Hindi na natin. So na lang po, Engineer Jesse, ang inyong parting words for this wonderful Saturday afternoon. Kayo po. Parting words niyo po, Engineer Jesse. Yes, again, this is a wonderful topic and I'm wishing that there will be part 2 and another session about electrical safety because this is part of the show of All About Safety. So my last parting words that safety comes from us first as an individual. Let's not keep on pointing fingers. What matters most, kung ano man yung electrical na nakikita natin dyan, i-imaginein lang natin lagi,
yung minamahal sa buhay natin ang titira dyan. How can we make it safe? Kasi anak mo ang titira dyan. Kahit na tingin mo hindi mo bahay yan, kami pag nagde-design kami, pag nagko-construct kami, mga engineers ko, iisipin mo lagi, ang titira dyan, hindi lang basta makasingil tayo, makakolekta tayo ng pera. Ang iisipin mo dyan, ang titira dyan, yung minamamahal mo sa buhay. And that is my last word. Magandang hapon po sa inyong lahat. And Engineer Jay Sarlito, thanks for having me again for this show. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yes, thank you, Engineer Jesse. Kat, parting words, Kat. Are you ready, o ano pa rin si Kat? Parang ano pa rin, naka-frozen pa rin. So, this is all about safety. Jay Ferrer saying to you, wonderful. It's a wonderful Saturday, the first Saturday of the month. Oh, Kat, okay ka na ba? Parting words, Kat. Kat. Yan. Thank you very much, Engineer Jess. Very enlightening mo yun, yung kahalagahan talaga ng safety, especially in electrical na mga equipment, saka wirings. Thank you very much. And I hope na magkamaroon pa tayo ng mga discussions regarding safety in the electrical systems. Thank you very much. Bye-bye and have a nice weekend. Okay, so ako naman, si Jay Ferrer, nagsasabi sa inyo, smile and be safe. Thank you, everyone. See you next Saturday. Engineer Jesse, we hope there'll be more of you. And thank you for your brilliant mind and sharing it all to us. Okay, Marvin, thank you. Bye-bye. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your Tito J. Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995.